Ngayong araw, dahil nandito si Godzilla, ang hari ng mga halimaw, nahaharap sa baliw na Titan na si Thanos. At hindi lang si Thanos, kundi pati ang buong hukbo niya mula sa Avengers Endgame. Kaya siya bang mananalo dito? Alamin natin. Sige, bago tayo magsimula sa pag-aanalisa, siguraduhin mong pindutin ang like button, mag-subscribe at i-on ang notifications para sa mas marami pang magagandang content tulad nito araw-araw. Tapos na ba? Ayos. Sige, dahil dyan, anong kayang gawin ni Thanos dito? Ibig kong sabihin, ito na ang pinakamalaking banta sa Avengers. Pinakamalaking banta sa buong MCU. Ano nga ba ang kaya niyang gawin? Sa totoo lang, mahirap talagang sabihin na may mas malakas pa sa MCU kaysa kay Thanos. Kasing lakas lang siya, kung hindi man mas malakas pa kay Hulk na madali niyang natalo. Walang kahirap-hirap na binali ang leeg ni Loki at pinagtatadyakan si Thor na parang wala lang. Nagawang pigilan ni Thanos sina Thor at si Captain America na karapat-dapat. Madali niyang natalo si Iron Man, nabasag ang armor nito at nagawa pang durugin ang vibranium na bunggo ni Vision at bunutin ang Mind Stone mula sa kanyang noo. Tapos may laban pa siya kay Captain Marvel. Halos isang taon ding pinalalakas ang hype kay Captain Marvel bilang pinakamalakas na bayani sa MCU. Siya raw ang tatalo kay Thanos at magpapabago ng laban para sa Avengers. Pero nung unang beses na hinarap ni Carol si Thanos, nung wala pang gauntlet si Thanos, natalo pa rin siya at napalipad palayo. Sa pangalawang pagkakataon, nagawa ni Captain Marvel na pigilan ang kamay ni Thanos at nagawa pa nga niyang manaig sa kanya at mapaluhod ito. Pero hindi ibig sabihin nito na mas malakas si Captain Marvel kaysa kay Thanos kasi suot ni Thanos ang Infinity Gauntlet nung oras na yon. Ang Infinity Gauntlet ay may sapat na lakas para tuluyang sirain ang braso ni Hulk, patayin si Iron Man, at kahit si Thanos ay malubang na sugatan nung pangalawang beses niyang ginamit ito. Kaya nung sinuot niya ito dito, sigurado na pahina si Thanos kahit papaano. At kahit ganun, nagawa pa rin ni Thanos na lumaban at pigilan siya gamit lang ang isang kamay, habang siya ay gumagamit ng dalawang kamay. Tapos si Thanos sobrang tibay din niya. Tinatanggap niya ang mga atake mula kay Hulk at kay Iron Man. Natanggap niya ang atake ng halos lahat ng Avengers at Guardians nang walang problema. Natanggap niya ang lightning blast mula kina Thor at Captain America, tumayo lang ulit. Natanggap din niya ang photon blast mula kay Captain Marvel at bumalik agad sa laban at nakaligtas pa siya sa atake ni Scarlet Witch. At siya mismo ay may sapat na lakas para sirain ang isang Infinity Stone. Bukod dito, ang paggamit ng Infinity Stones ay kahangahangang patunay ng tibay ng katawan. Sabi ni Tony, ang guwantes ay may sapat na enerhiya para magpailaw ng isang kontinente. At sinabi ni na Joe at Anthony Russo na si Hulk lang ang tanging Avenger na posibleng makagamit ng mga bato. Hindi ka na ni na Thor at Captain Marvel gawin yon. Oo, nagawa ni Thanos na gamitin ang gauntlet at pumitik ng daliri ng ilang beses. O gamitin ang gauntlet at lumaban pa rin kay Carol. Oo nga pala, at may espada pa siya na kayang hiwain ng vibranium at sirain ang kalasag ni Cap. Hindi ko makakalimutan yon. At kung hindi pa sapat yon, nandito rin ang hukbo ni Thanos. Kaya mula umpisa, andyan na ang Black Order niya. Mga Kolubsidian, sapat ang lakas para talunin si Iron Man ng paulit-ulit. Si Proxima Midnight ay hindi kayang lumaban kay Scarlet Witch. Pero kayang sabayan sina Black Widow at Okoye ng sabay. Si Ebony Maw ay talagang kayang talunin si Doctor Strange at si Corvus Glaive naman ay kayang pabagsakin si Vision, pati na rin butasin ang Vibranium gamit ang kanyang tungkod. At higit pa dyan, nariyan pa ang hukbo ni Thanos. Kumpleto ito ng napakaraming hukbo ng mga Jatari na alien, mga outrider na halimaw na handang magpakamatay para lang mapatay ang iba. Malalaking outrider na gorilla, mga Sicarians, na kilala bilang mga tao ng papel. Hindi naman masyadong kahanga-hanga. At malinaw na ang pinakamalaking lakas nila dito ay ang kanilang dami.
Ang mga Leviathan ay isang puwersang dapat paghandaan. At ang barko ni Thanos ay napakalakas din. Nawasak ko ang punong tanggapan ng Avengers sa isang pambobomba ng mga misil. Baliktarin natin ang kwento. Ngayon nandito si Godzilla, ang hari ng mga halimaw at isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. Simula natin. Gaano kalakas si Godzilla? Sa simula pa lang, napakalaki niya. Talagang dambuhala. 4 talampakan ng taas niya at 90,000 tonelada ang bigat. Sobrang laki niya na kahit paglabas lang niya sa tubig ay nagdulot na siya ng napakalaking tsunami at pinatag niya ang mga syudad at winasak ang mga gusali sa mga laban niya. Sinira ni Godzilla ang mga gusali sa pagtulak kina babaeng Muto at King Ghidorah sa mga ito. At para mas lalong kahanga-hanga yon, kahit hindi natin tiyak kung gaano kabigat si babaeng Muto, si King Ghidorah ay tinatayang mahigit 100 at 40,000 toneladang bigat. Tonelada. Malakas din ang kanyang kagat. Kaya niyang itapon ang parehong lalaki at babaeng Mewtwo nang madali sa pamamagitan ng paggagat sa kanilang mga katawan. At pagkatapos ay ihahagis sila. Kinagat din niya ang isa sa mga ulo ni Ghidorah at tuluyang pinilas ito. Maging ang kanyang buntot ay napakalakas din. Diretsahan niyang napatay ang isang muto sa isang hampas lang at aksidente na itumba pa ang isang skyscraper sa proseso. At ang tungkol kay Godzilla, hindi lang siya sobrang lakas, kundi sobrang tibay din niya. Ngayon nakita ko na itong nabanggit. May ilang tao na gusto batikusin si Godzilla at ang tibay niya dahil sa isang pagkakataon na may bumagsak na gusali sa kanya at nahirapan siyang bumangon pagkatapos noon. At oo, hindi talaga yon ang pinakamagandang ipinakita niya. Pero yun lang ang tanging pagkakataon na napagdudahan ng tibay ni Godzilla. Bukod doon, sobrang tibay talaga niya. Patuloy niyang tinatanggap ang mga atake mula kina Mutos at King Ghidorah. At yan ang sinabi natin, si Ghidorah ay may bigat na 100 at 40,000 tonelada. Kasing lakas lang din siya ni Godzilla mismo. Sa isang tie-in na comics para sa pelikulang 2014, kinaya talaga ni Godzilla ang Permian Impact na isang banggaan na pumatay sa lahat ng buhay noong panahong yon. Nabuhay din siya matapos ang Castle Bravo, ang 15 megaton nuclear bomb na pinakamalakas na sumabog sa kasaysayan ng Amerika. Sa King of the Monsters, nabuhay si Godzilla matapos siyang tamaan ng nuclear blast na sumira sa isang lungsod sa ilalim ng dag at makaligtas din siya sa pagsabog ng oxygen destroyer na idinisin yung sirain ang lahat ng oxygen at pumatay sa lahat ng nasa loob ng 2 milyang radius. Tapos meron pang atomic breath ni Godzilla, isang bagay na hindi pa talaga natin napag-uusapan. Napakalakas ng sinagme ito, kaya nitong pahinain at patayin ng babaeng Mewtwo at itulak si King Ghidorah. Nakita na natin kung gaano kalalaki at kabigat ang mga halimaw na yon. Isa rin itong agos ng nuklear na apoy, kaya maaari mong ipalagay na may matinding paglabas ng radyasyon. Sige, ngayon ganito ang sitwasyon. Kahit gaano mo pa i-hype ang hukbo ni Thanos, marami sa kanila ay hindi magiging sobrang epektibo dito. Ang mga Outrider, Jatari, Sicarians, dudurugin lang sila ni Godzilla. Pwedeng tapakan lang niya at durugin habang naglalakad siya. O gamitin ang atomic breath niya sa lupa at patayin ng daan-daan sa kanila ng sabay-sabay. Kaya tanggal na sila. Kaya ang natitira na lang ay ang mga Leviathan, ang Black Order, ang Sanctuary 2 at si Thanos mismo. Ngayon, sa tingin ko, hindi naman talaga banta kay Godzilla ang mga Leviathan. Buong buhay niya, laban siya sa mga halimaw. Buong buhay niya, nilabanan niya ang mas malalakas na halimaw. Dahil sa ilalim ng kanilang balute, mukhang mahina naman talaga ang mga Leviathan. Ibig kong sabihin, napabagsak ni Iron Man ang isa sa kanila gamit lang ang isang misil na tumama ng eksakto. Nilipol ni Thor ang dalawa gamit ang kidlat niya. Isipin mo kung anong magagawa ng atomic breath ni Godzilla. Bukod pa dyan, hindi naman talaga kahanga-hanga ang kanilang baluti dito. Nasira ito ni Hawk
Nasira ito ni Thor. Nasira ito ni Giant Man. Nasira rin ito ni Valkyrie. Hayang pabagsakin ni Godzilla ang mga ito. Ganon din sa Black Order. Kasi kahit nakahanga-hanga sila, sa tingin ko masyadong maliit ang saklaw ng mga kapangyarihan nila kumpara sa hari. Ibig kong sabihin, sina Proxima Midnight at Corvus Glaive ay nakakasabayan sa laban kina Captain America at Black Widow. Hindi lang yon. Pinatay pa ni Scarlet Witch si Proxima sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya sa isa sa mga higanting umiikot na bagay na yon. Si Okoye pa mismo ang pumatay kay Corvus. Oo, may tungkod si Corvus na kayang tumagos kay Vision. Pero sa tingin ko talaga, kailangan lang tapakan ni Godzilla ang mga to para matalo sila. Ganon din kay Ebony Maw. May kakaibang kapangyarihan si Maw. Pero nakita lang natin siyang maghagis ng bato, sakalin si Strange, at ilihis si Cole Obsidian. Ibig kong sabihin, oo nga, pinigilan din niya si Thor. Pero yon ay noong mahina talaga si Thor sa mga sandaling yon. Kaya mahirap talagang sabihin na base lang dun, base lang sa nakita natin, na kaya niya maging banta kay Godzilla. Pwede lang siyang tapakan, tapos na ang problema. Sa tingin ko, ang pinakamalaking banta ay si Cole Obsidian at hindi ko pa siya itinuturing na ganoon kalaking banta. Ibig kong sabihin, sa teorya, baka kasing lakas siya ni Hulk, pero ano ba talagang nagawa niya? Nakipaglaban siya kina Iron Man, Spider-Man at Hulkbuster. Impresibo pero natalo siya ni Spider-Man, pinabagsak ni Black Panther, at nga pala, nadaganan siya ni Giant Man. Ibig kong sabihin, seryoso, kung iniisip mong kaya itong gawin ni Giant Man, pero hindi kaya ni Godzilla, niloloko mo lang ang sarili mo. Kaya kayang durugin ni Godzilla ang lahat ng Blackwater. Tapos na ang elite squad ni Thanos. Paano naman ang Sanctuary 2? Napabagsak ng bagay na yon ang Avengers Mansion at tumago sa mga Leviathan. Malakas talaga ang tama nun. Pero sobrang tibay ni Godzilla para mapabagsak siya ng Sanctuary. Nabuhay siya. Nakaligtas siya sa isang 15 megaton na nuklear. Nakayang gumawa ng bunganga na higit sa 1 milya ang lapad. Nakaligtas sa oxygen destroyer. At sa init na muling pagpasok, pati na rin sa Praetorian Impact, ang asteroid na naglipol sa mga dinosaur. Talagang walang sinabi ang mga missile na yon kumpara sa lahat ng yon. Maaring barilin siya sa hasang at magdulot ng pinsala o discomfort, pero hindi ko iniisip na sapat yon para mapatay siya. Si Captain Marvel sinalo ang lahat ng missile habang lumilipad papunta sa barko. Mas marami pang kahangahangang tibay si Godzilla kaysa kay Carol. Dapat kayanin din ni Godzilla yon. Ganun lang kasyemple. Sa tingin ko rin, kaya niyang sirain ang barko. Kaya si Captain Marvel, sinira lang talaga ang barko sa simpleng paglipad ng diretso sa barko at pagtagos dito. Hindi magagawa yun ni Godzilla, syempre. Pero meron naman siyang atomic breath. Matindi talaga ang atomic breath. Kaya nitong itulak pa atras at pabagsakin si Haring Ghidorah. Dapat sapat na yon para wasakin ang barkong yon. At nandyan din si Thanos, ang Mad Titan mismo. Siya ang pinakamalakas at pinakamatibay na mandirigma sa MCU. Ang pinakamahusay na pisikal na mandirigma na meron ng MCU. Pero kahit mas malakas pa siya kina Hulk o Thor. Para sa akin, iba ang epekto ng sinabi niya kaysa sa iba. Kaya niyang pigilan ang 70,000 tonelada na dumagan sa ibabaw niya. Napakalaking bagay nun. Di pa ako handang umabot sa ganyang konklusyon. Pero sabihin nating malapit nung tapakan ni Godzilla si Thanos. Itinaas ni Thanos ang espada at sinaksak ang paa ni Godzilla. Mapipigilan ba siya nun? Hindi, sa tingin ko hindi. Masasaktan siya. Malamang mababaw lang sa paa niya. Pero kung ikukumpara mo kung gaano kaliit ang espada na yon at kung gaano kalaki ang paa ni Godzilla, sa tingin ko parang tinusok lang ng tamtak. Masakit, pero hindi ka naman mamamatay. At hindi rin ito mapipigilan si Godzilla na tapakan si Thanos. Sa tingin ko, kaya ring makasira ng matindi ni Godzilla gamit ang atomic breath niya, gaya na nagawa ni Thor at Cap na saktan si Thanos gamit ang kidlat nila. Napaatras din siya ni Kapitan Marvel gamit ang kanyang blast.
Kaya meron ka na nun, tapos meron ka pa nito. Oo, iniisip ko na makakapinsala yon. Kaya, sa madaling sabi, kaintalunin ni Godzilla ang lahat sa pamamagitan ng pagtapak sa kanila at paggamit ng bigat niya o kaya naman gamit ang atomic breath niya sa bawat isa. May ibang mas matagal talunin. Hindi talaga natin alam kung gaano katibay si Thanos at ang Sanctuary 2. Pero sa huli, palagay ko babagsak din silang lahat. Sa kabilang banda, hindi ko talaga iniisip na may makakapanakit ng malala kay Godzilla. Ang dalawang tunay na banta ay ang barko. Hindi ko akala yung malaking banta yan. Si Thanos ay desperadong umaakyat sa likod ni Godzilla at sinusubukang saksakin siya sa ulo. At mas may sense para sa akin na kayang tapakan ni Godzilla si Thanos kaysa gawin ni Thanos yon. Oo, para sa akin, si Godzilla ang hari ng mga halimaw at siya ang panalo. Kayo, ano sa tingin nyo? Gusto kong marinig opinyon nyo. Sa palagay nyo ba matatalo ni Thanos si Godzilla gamit ang Infinity Gauntlet? Excited din ba kayo para sa Godzilla vs. Kong? Mag-comment kayo sa ibaba. Siguraduhin nyo ring i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notifications para maging bahagi ng Danco Army. Kita-kits tayo sa susunod.